Speak, Lord, your servant is listening. Ito yung sinabi ni Samuel sa Panginoon na tinuro ni Propeta Eli sa first reading. Ako po ay magtatanong sa inyo, alin po ang mas madali? Ang magsalita o makinig? Ano po ang mas madali? Walang madali. Yung pagkasalita ko dito, hindi ito madali. Kapag kayo nagsasalita sa inyong mga anak, pag kayo nakikipag-usap kung saan-saan, hindi naman yun madali. Mahirap din ang makinig. Lalo tigit kapag napahaba ng sermon, di ko, napakahirap pong makinig. Pero tandaan natin, sa first reading, ipinapaalala sa atin ng Panginoon, if you want to know God, if you want to have a better relationship with God, hindi lang tayo magsasalita, matututo tayong dapat makinig. Palapakan natin ang Diyos na ito. Ligaho, sa mag-asawa, sa pamilya, sa magkakaibigan, sa isang relasyon, kapag may hindi nakikinig, nako, ang taong ito hindi na nakikinig, tigas-tigas ng ulo. Simula ho yan ng away. Kapag hindi ka kasi nakikinig, titigas ang ulo mo, titigas na rin ang iyong puso. Hindi na kayo magkakaintindihan salita din salita doon. Wala nang naintindihan. Sa mag-asawa, parang gayon din. Ewan ko kung ito po'y totoo sa inyo. Pero ito po'y nabasa ko at minsan aking napapansin din. Kapag daw babagong kasal, ang kalimitan daw na nagsasalita, lalaki. Ang babae medyo tahimik. Tunay ka. After 5 years na kasal, abay nababaliktad. Ang babae naman ang laging nagsasalita, ang lalaki tahimik. Pagkatapos ng 10 taong kasal, ang lalaki nagsasalita, ang babae nagsasalita, kapitbahay ang tahimik. Nag-aaway na pala, hindi magkaintindihan. Nag-aaway na naman. Pero ito ang ating pangahawakan upang umigi ang ating buhay, maging maayos ang ating relasyon sa ingay ng mundo, sa dami-dami nating naririnig. Kung gusto nating maging maayos ang buhay natin, makinig tayo sa Diyos. Look at the first reading. Batang-bata pa si Samuel. Si Samuel po, siya'y nakatira sa templo. The temple. Parang gantong simbahan. Pinagkatiwala na siya ng kanyang ina kay Propeta Eli. Ay, Propeta Eli, ko na po ang bahala sa aking anak. Nagkakatiwala na ko po siya sa Diyos. Ay siya, sige, dito na siya tumira. Siyempre, bata pa, parang mga sakaristan, mga garne, mga helper sa konbento. Habang natutulog isang madaling araw, si Samuel ay narinig. Natinig. Anong kanyang narinig? Samuel, Samuel. Bumangon si Samuel, pumunta kay Eli. Tinatawag po ba ninyo ako? Aba, hindi ka tinatatawag. Ikay bumalik na sa iyong higaan at ikay matulog uli. Pag ko nakarinig niyan, Father Dax, naku patay. Hindi na ako babangon. Sa pangalawang pagkakataon, may nagsalita muling tinig. Samuel. Bangon ulit si Samuel. Eli, tinatawag po ba ninyo ako? Aba, hindi kita tinatawag. Tumulog ka na uli. Sa pangatlong pagkakataon, nagsalita muli, Samuel. At ito tinuro ni Eli. Pag may narinig kang tinig,
ito ang iyong sasabihin. Speak, Lord, your servant is listening. Magsalita ka, Panginoon, ang iyong lingkod ay nakikinig. Nung tinawag muli ng Panginoon si Samuel, Samuel! Samuel! Yun po ang sinabi ni Samuel. Hindi niya maintindihan, hindi malinaw sa kanyang isip, sapagkat tinuro lamang ito ni Eli, pero sinabi niya, Speak, Lord, your servant is listening. Pamula noon, siya'y naging mabuting tao, lumaki, naging marunong, at naging kalugod-lugod. Naging propeta, Samuel. Bakit? Natutong makinig. Kita ninyo ang buhay natin sa araw-araw, karanasan natin, kapag hindi tayo nakapagdasal, nakalimutan nating magdasal sa buong maghapon, di kulang. Naku, ako yata'y nakalimot magrosaryo, ako yata'y nakalimot magdasal. Pag tayo nakalimot, paglinggo, at hindi tayo nakasimba, kulang ang araw ko kulang ang aking linggo, nakakahiya sa Diyos, ako'y nagkasala dahil hindi ako naka-attend ng araw ng linggong misa. Kulang. Bakit kulang? Bakit tayo nagigilty? Bakit hindi kumpleto? Dahil kinakailangan tayo'y sumamba, magpatira pa, magsalita, makinig, at purihin ang Diyos na ito. Palapakan natin ang Diyos. Siya ang dapat nating sambahin. Ano ba yung pagdadasal? Ito'y alam na natin, pero para sa man nakakalimot, paalaala ang tunay na pagdadasal. Ang pagdadasal po ay hindi lamang ikaw lagi ang nagsasalita. Pag tayo nagdadasal, lifting up of our minds and hearts to God. Pero pagkatapos nating itaas ang ating panalangin, ang ating sinasabi, kahilingan at laman ng ating damdamin, kailangan din tayong makinig. Kaya pala may oras ng katahimikan, may oras ng pagninilay, may oras na habang ikay lumuluhod o nakaupo, ikaw ay nangungusap at nakikinig, listening. I-reshuffle nyo yung salitang listen. Sabi nyo, listen. Malakas, listen. Inyong baliktarin yung salitang listen. Makaka-create kayo ng salitang silent. Hindi ka pwedeng makinig kung hindi ka tumatahimik. Magkakaintindihan kayang lagi kayo nagsasalita. Marinig mo ba kapag ingay na ingay mo? Habang tayo'y nagdadasal, nakikinig ang ating puso. Kaya nung kami nasa seminaryo, tinuro sa amin, yun pong pagpatak ng alas 9, 9:30 or alas 10 ng gabi, ang tawag ay Silencio Magnum, Great Silence. Anong ibig sabihin niyan? Bawal ng maingay. Kung magsasalita, pabulong na laang. Bakit? God speaks to us in silence. At bago kami matulog, pupunta kami sa chapel, luluhod at magdadasal, at meron po kaming tinatawag na examination of conscience. Titingnan mo ang iyong puso, titingnan mo ang iyong konsensya. Sa maghapon, ano ang iyong ginawa? Hindi ka nagsasalita, tahimik ka lamang nang nagdadasal, pero inuusisa mo ang iyong konsensya at kalooban. Pagising sa umaga,
hanggang sa tanghali, hanggang hapon. Ano ang nagawa kong mabuti sa kapwa? May natulungan ba akong nangangailangan? Meron ba akong nagawang tama? Papaano ko nagsalita? Papaano ko nakitungo sa iba? Examination of conscience. Ako ba'y naging mabait? Naku, patay. Nakapagmura nga pala ako. Oo nga pala. Nakipag-away ako kanina. Naku'y may nagawa akong kasalanan. Ibig sabihin, sinusuri natin ang ating konsensya. Ano bang mas madami nating nagawa? Mabuti o masama? Hindi ito natin makakayang tingnan kapag wala tayong time sa Diyos. We need a precious time, a quality time for God. Examination of conscience. At ito po ang assignment natin. Maya-maya, bago kayo matulog, examination of conscience. Habang nagdadasal, habang nangungusap, nakikinig, tingnan ng ating puso, ang ating konsensya. Ako ba'y bumabait? Ako ba'y nagiging mabuti? Ako ba'y nagiging maayos ang buhay ko? O sa pariwara, pagulo, walang direksyon, maaayos ang ating buhay? Tingnan natin ang halimbawa ni Samuel. Di man natin naiintindihan, pero mahalaga yung kanyang sinabi sa Panginoon, "Speak, Lord, your servant is listening." Please have a listening heart. Gusto nating lumambot ang ating puso, isip, ulo, listen. Tandaan natin yung lahat ng ating mga hinaing, yung lahat ng ating problema, yung lahat ng ating krus na pinapasan. Pag sinabi natin sa Diyos, naririnig niya. Ano ang hamon? Listen to our God. Pag tayo nakinig sa Kanya, unti-unti, gradually, tandaan ninyo ito, babaguhin niya ang ating buhay. Itong Diyos na ito, laging nakikinig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.